Sa pagdaong ng barko na makaluma, na parang barko rin ng mga pirata, ay hindi lubos akalain ni Salim o masasaksiyan niya ang pangyayaring ito. Dahil gusto niyo rin bang malaman kung ano ang nangyari? Ganito kasi yun. 1971, Matnog, Sorsogon. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ng ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Pakinggan niyo to hanggang huli. Matindi to. Sa bayan ng Matnog, maraming kwento o haka-haka sa mga mangingisda, lalo na sa gabi kung kailan wala ang buwan. Nagsasara na ang mga pinto o kubo ng mga bahay pag madilim na. At ang mga kabataan ay tinuturuan na huwag lumabas sa hating gabi. Kasi ay may isang partikular na kwento ang palaging binibigkas ng matatanda. At yun ay ang kwento ng isang mahiwagang barko na tila sumasagwan ng walang layag. At tanging mga sulo na walang humpay na umaapoy ang nagsisilbing liwanag sa barkong ito, nagawa naman sa kahoy. At dito naman papasok si Salim, ang pangalan ng unang nabanggit natin sa kwento. Itong si Salim ay lumaki na naniniwala sa kwento ng matatanda sa kanilang baryo, malapit sa dalampasigan. Ngunit kahit kwento o mga gawang istorya lamang ang paniniwala na itinanim ng matatanda sa isipan niya, ay buo naman ang paniniwala ni Salim sa mga hindi maipaliwanag na bagay. Dahil nang tumungtong si Salim ng edad 19, ay dito na niya naranasan ang mga bagay-bagay na mas lalong nagpatibay sa kanyang mga paniniwala, dahil siya na mismo ang nakaranas kasama ang pinsan nito. Dahil nakakita na siya ng sirena, mga aswang ng dagat at inkantong dagat. Pero ang namumukod tanging pinaka hindi niya makakalimutan ay ang naging karanasan niya sa barko ng mga aswang. At para hindi na kayo maghintay pa sa kwentong to, ay sisimulan natin sa kalagitnaan ng talata na baybayin ng kahiwagaan ng dagat sa lugar nila Salim. Nang isang gabi, habang nagbabasnig nga nun si Salim sa laot gamit ang lambat kasama si Puryo, na pinsan lang din niya, pero mas matanda ng 3 taon dito si Salim. Kakatapos lang nila noon na hanguin ang lambat mula sa tubig. Medyo maganda naman ang huli nila ng gabing ito. Ang kaso lamang, parang may napansin noon si Puryo na paparating na isang malaking barko. Kuya Lim, ang laki naman ng barkong yun, oh. Ulat ni Puryo kay Salim. Abay, oo nga, no. Parang ngayon din lang ako nakakita ng ganyang kalaking barko, ah. Pagtataka naman ni Salim na tugon na parang wala silang kaidi-idiya kung anong barko nga ang paparating. Pero hinayaan lang naman yun ng dalawa, ang barko. Kasi malayo pa naman yun sa kanilang dalawa. At nung lumaon ay nagpasya na silang umuwi. Maayos ang kanilang pagbaybay ng dagat nung una. Kasi ay wala naman masyadong alon sa parting yun na kanilang binabaybay. Nangingitian pa nga ang dalawa na walang imik, sapagkat alam nilang sapat na ang kanilang huli para makaraos sa gastusin na naman ng ilang araw pag nabenta na nila ang mga isda, subalit ng walang ano-ano. Biglang malakas na pagbukwal ng tubig ang narinig nila sa kanilang likuran. Sa di kalayuan, halos sabay panon na napalingon ang dalawa sa likuran ng kanilang bangka. At doon ay nagimbal sila sa kanilang nakita, dahil andyan na ang malaking barko
nagawa sa malaking kahoy na tinabla. Napanganga na lang noon ang magpinsan sa sobrang gulat dahil nga parang yun na yung barkong nasipat nila kanina. Ngunit papaanong nakaabot yun ng ganung kabilis sa kanilang likuran, samantalang sa tanda nila kanina lang ay malayong magpang-abot sila nito. Nang nahimasmasan sa pagkagulat si Salim, nang napagtanto niyang parang sasagasahan sila ng malaking barko na yun, agad na iniba ni Salim ang direksyon ng kanilang bangka. Nang mga ilang minuto lamang, sa saktong paglihis ng direksyon ng bangka nila Salim, ay naiwasan naman nila ang malaking barko na ito. Pilit pa silang lumayo nun dahil sa lakas ng alon na gawa ng malaking barko ay naitulak pa sila palayo sa gilid nito at nakakalayo naman sila dito ng paunti-unti habang umaandar pa rin noon ang makina ng kanilang bangka. Nang sinipat nila ang malaking barko sa pagdaan nito, at doon ay nakita nila ng malapitan na lumang-luma na pala ang mga kahoy nito. Tapos ay sira-sira na yung kahoy sa nakalagay nitong layag. At nakita nila ang mga ilang sulok na gawa rin lang sa mga lumang bakal na nakakabit sa gilid-gilid ng barko, na parang antik na antik kung titignan mo. Di naman maipaliwanag noon ng dalawa ang nararamdaman nila nang makita nila ang napakalaking barko na ito. Sa sata ng buhay nila ay ngayon lang sila nakakita ng ganoong kalaking barko. Sa haba nga noon ay matagal nilang pinagmasdan yun sa kanilang pagkamangha. Konting pagkagimbal at parang halong takot na rin ang kanilang nararamdaman. Kakaiba kasi ang esensya ng barko na yun. Pero habang patuloy sila sa pagkahumaling sa pagkakatitig nila sa barko na ito, bigla na lamang na may isang lalanga na lumipad sa tuktok ni Puryo. Ganon ang tunog nun papalayo. Nagulat ang dalawa sa pagdaan nun sa tuktok nila. Mabilis nilang sinipat ang lumilipad na nilalang at sa pagkakakita nila, parang isa yung paniki. Pero napakalaking paniki na kung susumahin mo ay singlaki na ng tao. Pero yung paglipad nito ay parang paniki din talaga yung bilis at direksyon. Di man lang kumurap noon ang dalawa sa pagkagulat nila sa lalang na nakita nila. Sinundan nila yun ng tingin at dumiretso yun sa malaking barko at parang doon ay dumapo. Ngunit ilang segundo rin lang ay bigla ulit itong lumitaw sa tuktok ng barko. Pero may mga kasama na ito na nasa 5 ang bilang na katulad din niya. Mabilis na lumipad ang mga nilalang na yun. "Puryo! Puryo!" Tawag ni Salim kay Puryo na nag-aapura na may kahalong pag-aalala. Dahil sa pakiwari ni Salim ay sila ang puntirya ng mga lalang na lumabas sa tuktok ng barko. Para bang binalikan lang sila ng lalang na kamuntikan nang dumagit kay Puryo. Kunin mo to! Kunin mo to! Salubungin mo ng hampas! Oras na inatake tayo!" Wika ni Salim sabay abot kay Puryo ng reserba nilang sagwan sa kanilang bangka. Kuya, anong klaseng mga lalang ang mga to?" Tanong pa nun ni Puryo habang nininervyos, habang nanginginig na hawak ang sagwan. "Ewan ko, pero alam kong hindi gagawa ng mabuti ang mga yan," sagot ni Salim. Sabay sa pagtatangkang pagdagit ng mga lalang na parang paniki sa magpinsan namang babasnig. Umiilag naman noon ang dalawa sa pagdagit ng mga lalang.
Sabay hampas pa nila ng paglaban sa makakalapit ng paglipad sa kanila. Gamit lang ang mga reserba nilang sagwan, umaalog-alog pa noon ang bangka dahil sa mariin nilang paggalaw-galaw na dalawa. Kasi habang tumatagal na nakikita nila ang paggalaw ng mga lalang na yun, ay mas lalo pa silang ninenervyos at natatakot dahil hindi panike, kundi parang mga taong panike o aswang na lipad ang sumusubok na dagitin sila. Hanggang sa mga ilang sandali nang nakakita ng pagkakataon si Salim dahil sa umangat ng sabay-sabay sa tuktok nila ng malayo ang mga paniking tao. Binilisan niya ang andar ng makina ng kanilang bangka. Sabay sabi niya ng, "Puryo! Imanipula mo ang bangka! Ako ang harap sa dadagit sa atin!" Utos ni Salim. Agad naman na ginawa yun ni Puryo. At nag-abang naman si Salim. Nakatayo sa gitna ng bangka nun si Salim. Ngunit sa pagbabalik ng mga lalang o mga paniking tao nga, hindi naman na sila dinadagit ng mga ito. Pero sa mga sandaling yun ay parang gusto nang pataubin ng mga yun ang bangka nila. Kasi sinasaglit-saglit nila yung sinisipa-sipa ng kanilang pagdagit at ang lalakas ng pagsipa ng mga yun na parang tataob na ang bangka nila sa mga tunog nito hanggang sa dumapo ang isa doon sa dulo ng bangka sa likod. At kapit ng paa nito na parang sa paniki din na kumakawit. Pero pumapagaspas pa rin yun sa paglipad. Halos umangat na noon ang bangka mula sa tubig sa lakas ng pagpagaspas nito. At ginawa din nila ang ginagawa nung isa. Sa makatuwid ay sabay-sabay nilang kinapitan ang gilid ng bangka. Pinapalo-palo naman ni Salim yung isa dito. Ngunit parang ang tigas-tigas naman ng katawan nun na parang hindi man lang tinatalaban ng paghampas ni Salim. Hanggang sa nakarami pa ng pagpalo si Salim at sa sobrang gigil nito ay nabali na ang reserba nitong sagwan sa katawan ng taong paniki hanggang sa lakas ng mga nilalang na yun ay nagawa nilang itaob ang bangka na tumatakbo sa ibabaw ng dagat. Dahil sa pagbuhat nila dito, gamit lang ang mga nakakawit nilang mga paa sa bangka at malalakas nilang pagpagaspas, tumilapo ng magpinsan sa tubig at pumailalim sa pagtaob ng kanilang bangka. Kasunod noon ang paglabas na ng kanilang mga ulo sa tubig sa kanilang paglangoy. Pero andyan na naman ang mga taong paniki upang sila ay dagitin na sa kanilang ulong nakalabas sa tubig. Ngunit tunog na napakatinis. Pagkatapos ay bigla na lang hindi na nagtuloy ang mga taong paniki sa pagdagit sa kanila at bumalik ang mga yun sa paglipad papunta sa papaalis ng lumang barko. Habang lumalangoy noon ang dalawa, maya-maya ay may isa naman na bangka na papalapit na sa magpinsan. Pero nang makita ni Salim ang lulan noon, isa yung lalaki. At yun ay, Kuya? Sambit ni Salim na lumalangoy sa tubig.
Gulat na gulat noon si Salim sa pagkakakita niya sa kanyang kuya. Bakit kanyo? Irebersa natin ang kwento, mga kabagis. Si Salim nga ay magbabasnig na ng mga panahong ito. Sa mga hindi nakakaintindi ng salitang mangbabasnig, ang mangbabasnig ay isang tao na naguhulog ng mga lambat o ginagamit ang mga tradisyonal na kagamitan para manghuli ng isda sa pamamagitan ng paghuhulog o pagsasabog ng mga basnig. Isang uri ng lambat o panti sa dagat o ilog. Sa ibang lugar ay maaari rin itong tumukoy sa mga mangingisdang gumagamit ng mga salaksak o iba pang kasangkapan upang manghuli ng isda. Nang isang gabi ngang pumalaot si Salim kasama ang pinsan nitong si Puryo dahil sa parang walang buwan o parang maliit lang ang liwanag nito. Mas marami kasi ang huli pag di masyadong maliwanag ang buwan. Kaya nga iniiwasan din nila Salim ang kabilugan dito. Pero hindi naman dapat lalabas noon si Salim sa mga ganong oras. Pero dahil sa pangangailangan ay ginagawa niya ito. May karamdaman na kasi noon ang kanyang ama na mangingisda din dati. Ngayon ay nakaratay na lang at si Salim na ang umako ng responsibilidad ng kanyang ama. Pangalawa lang si Salim sa magkakapatid. 3 kasi sila, 2 lalaki at 1 babae. Yung kapatid niyang babae ay nasa 12 taong gulang pa lamang ng mga panahong ito. At yung kuya niya naman ay patay na. At ang masaklap dito ay hindi nila alam kung patay na nga ba ito talaga o sadyang nawala na lang ito sa karagatan. Pinagpalagay na lang kasi nila na patay na nga ito mula nung hindi na nila natagpuan ang bangkay nito sa dagat sa pagkawala niya sa pagpapalaot din nito ng gabi. Ngayon ay alam na natin kung bakit gulat na gulat si Salim sa pagkakakita niya sa kanyang kuya na ang pangalan naman ay Hildan. Pumalaot ulit tayo gamit ang ating mga imahinasyon, mga kabagis. Balik tayo sa kasalukuyan ng kwento. Dahil buhay. Buhay na buhay nga ang kuya ni Salim. At dahil nga sa tumaob at nasira ang bangka ng magpinsan, ay kinuha naman sila ng kuya nito sa kanyang bangka. At sinabi ng kuya nito ng mga aswang ang mga yon, hayaan nyo na ang bangkang yan. Papalitan ko na lang. At ipagpabukas nyo na ang pag-uwi. Ha? Saan tayo pupunta, kuya? Doon muna, Lim. Sagot ng kuya ni Salim, kasabay ng pagturo nito ng parang isang maliit na isla na di naman nakalayuan sa bangkang kanilang sinasakyan. At dito na rin lang napansin ni Salim at ni Puryo na wala naman na yung barkong malaki na nakita nila kanina. Sa pagtataka, nerbiyos at takot sa mga mata ni Puryo at Salim, napansin naman yun ni Hildan. At sinabihan ng mga ito ng, huwag na kayong mag-alala, paminsan-minsan lang na nagpapakita ang barkong yun. At sa isla na pupuntahan naman natin ay ligtas naman na tayo. Doon ko na rin lang ipapaliwanag sa inyo ang lahat. Ang kailangan nyo lang gawin sa mga oras na ito ay kumalma hanggang sa makarating tayo sa isla. Bilin ni Hildan sa 2. Kaya tahimik lang naman noon na binaybay ng 3 ang dagat papunta sa isla gamit ang bangka. Pero si Salim noon ay panay ang pahapyaw-hapyaw na tingin sa kuya niya na para bang marami itong nais itanong sa haba ng panahon na nawala ito. Kasi sa buong akala ng lahat sa kanilang pamilya at sa buong baryo na rin nila ay patay na nga si Hildan. Ngunit heto nga siya ngayon
buhay na buhay at kaharap na ni Salim. Nang mga ilang sandali pa, sa tahimik nilang pagbaybay sa dagat, ay narating na nga nila ang itinurong maliit na isla ni Hildan. Sa kanilang pagdaong ay tahimik naman ang isla, parang wala namang nakatira doon. Liningon pa nga nun ni Salim ang dagat kasi ramdam niyang kalmado ang dagat sa palibot ng isla na ito. Sa katunayan ay ni walang alon ka na maririnig na humahampas sa dalampasigan. Doon tayo. Uwi ka nun ni Hildan sa dalawa. Wala namang sali-salita pa. Sinundan ni Purio at Salim ang kuya niya kasi naglalakad na rin ito. Lumakad sila noon patungo sa kakahuyan ng maliit na isla na to. At sa kanilang pagpasok sa kakahuyan, huwag na lang kayong lilingon sa kung saan-saan. Basta idiretso nyo lang ang inyong tingin sa daanan. Bilin ni Hildan bago sila pumasok sa kagubatan. Nang habang naglalakad sila, di naman mapakalinon itong si Purio dahil sa sari-saring tunog na naririnig nito sa may bandang dilim ng kakahuyan. Huwag kayong matakot. Huwag nyo na lang pansinin ang mga tunog na yan. Bigkas pa ulit ni Hildan habang nangunguna sa paglalakad. At doon ay nagpatuloy pa rin sila sa pagbagtas ng daan. Hanggang sa mga ilang minuto pa ang lumipas, nang marating na nila ang rurok ng kagubatan. Nakita o natanaw nila ang mga sulo na parang nakatusok naman sa baba ng mga burol. Sa matataas na bahagi ng lupa doon, halos bundok na yon kung sisipatin mo. Pero sa bawat sulo naman na nandun, sa tabi nito ay parang mga butas o yungib. Marami ang bilang nito na para bang sinadyang gawin ng mga butas na ito. Halina kayo, ayan ni Hildan sa dalawa. At nagkatinginan pa naman noon si Purio at Salim na para bang naiintindihan nila ang sitwasyon. Na sa lugar na yun siguro ay sa mga yungib o kuweba na mga ito naninirahan ang kuya ni Salim. At hindi nga sila nagkamali kasi habang papalapit sila ay may mga ilang taong lumabas sa mga butas na may sulo. Karamihan dito ay mga lalaki at mga iilan naman na mga babae. Wala namang kakaiba sa mga taong yun. Parang katulad lang naman nila ang mga ito. Yun nga lang, habang tinititigan sila ng mga taong ito, nang papalapit na sila sa mga yungib, tahimik lang ang mga yun na walang emosyon sa kanilang mga muka. Yun bang maiilang ka sa pagtingin sa iyo ng mga ito? Ganon. Naranasan nyo naman siguro yung sitwasyon na ganon, mga kabagis. Hanggang sa nakalapit na ang mga ito sa isang babae na may kasamang isang bata sa tabi nito. Bliselda, ang kapatid ko, si Salim. At ito naman si Purio, pinsan ko. Pakilala ni Hildan sa dalawa sa babae. Tumangulang naman noon ang babae sa kanila at ngumiti ng bahagya. Sabay, anak, magmano ka sa mga tito mo. Utos ni Hildan sa bata na tinawag niyang anak. Napakunot ng noonon si Salim. Pero napaabot na lang naman noon sila ng kanilang mga kamay sa bata na nagmano. Sabay dikit noon ni Hildan sa babae at sinabing, Salim, Purio, asawa ko, si Bliselda. Mas lalo nung nagulat ang dalawa. Dahil ibig sabihin nga, may pamilya na sa islang yon ang kuya ni Salim na matagal na ngang patay sa pagkakaalam nila.
Gusto niyo bang uminom ng mainit na tsaa? Mula sa mga dahon? Kasi mukhang nilalamig na kayo eh. Dahil sa mga basa niyong damit. Ah, oo nga. Magbihis muna kayo. At sasamahan ko kayo sa loob. Uwi ka ni Hildan. At sumama naman noon ang dalawa na may kahalo pa ring pagkagulat sa nasaksihan o nalaman nila. At bago pa sila nakapasok sa kuweba ng kuya ni Salem, napaka-weirdo ng mga tao sa ibang yungib. Nakatingin pa rin kasi ang mga yon sa kanila na hindi umiimik. Pero hinayaan na lang nila yon at pumasok na nga sila sa yungib. Nang nakita na nila ang loob ng kuweba, maluwang pala ang loob na parang isang maliit na bahay na rin lang kung susumahin mo. Kasi may mga silid pa ito at ang nagsisilbing ilaw nila sa loob ay ang kahoy lang na parang patpat na may sindi sa dulo nito. Amoy naman ni Salem ang klase ng kahoy na yun dahil sa kabundukan malapit din lang sa kanilang barangay ay mayroon ang klase ng punong ito, ang puno ng bagtikan. Isang uri ng puno na ang natural na dagta nito ay gaas, kaya pwede talaga yung gawing sulo. Nang maya-maya pa ay nakapagbihis na nga ang dalawa sa ibinigay na damit ni Hildan at muli silang lumabas ng kuweba. Dahil yun ang sabi ni Hildan at doon niya raw ipapaliwanag ang lahat-lahat dahil alam niyang maraming katanungan ang dalawa, lalong-lalo na si Salim. Ngunit paglabas nila ay nakita naman nila ang kumpulan ng mga tao sa harap ng dagliang siga o siga na kahoy. Nakaupo ang iba dito sa mga putol na katawan ng puno na nakatumba na halos papaikot na rin sa ginawa nilang siga. Tara na, saluhan niyo kami. Tawag naman ni Hildan sa dalawa at sumunod pa rin naman si Salim at Puryo ng tahimik. Sa paglapit nila, tahimik din lang naman ang mga kalalakihan at ilang babae na nakaupo doon hanggang sa tumabi si Hildan sa asawa niya at yung anak nila ay tumakbo naman na noon papabalik sa kanilang yungib sa pagtango ng nanay nito sa kanya. Umupo rin lang dalawa malapit sa tabi ng kanilang kuya at dito ay nag-umpisa nang nagsalita ang isa sa mga lalaki na nasa kumpulan. Hildan, hindi ba makakasama sa isla natin na ipinakita mo sa 2 tao na yan ang lugar na ito? Kausap noon kay Hildan. Hindi naman. Kilala ko ang mga ito. Si Salem. Ito yung kinikwento ko sa inyo na isa kong kapatid. At ito namang isa ay si Puryo. Pinsan ko rin lamang. At alam kong mapagkakatiwalaan ang mga ito. Ganun ba? Hanggang kailan naman sila dito? Tugon nung kausap ni Hildan. Siguro bukas na bukas din. Kasi papalipasin muna natin ng dilim ng karagatan. Muli na naman kasing nagpakita yung barko at muntik pang madagit ang mga ito. Mabuti pala kung ganon. At nasa kloloan mo ang kapatid mo at ang pinsan mo. Tugon nung lalaki. Habang nakikinig naman ang dalawa dito, sumingit naman sa usapan si Salim ng, hanggang sa ngayon ay hindi ko maintindihan o hindi namin maintindihan ang lahat ni Puryo. Pati yung nangyari sa amin sa dagat. Doon sa malaking barko at yung mga lumilipad na nilalang. Gusto naming maliwanagan kung ano ba talaga ang nangyayari. At buhay ka pa pala. Bakit? Bakit di mo kami binalikan na pamilya mo? Tanong ni Salim na parang may kahalong hinanakit sa kanyang kuya sa matagal ng panahon na hindi nila pagkikita. At doon ay nagkatinginan naman si Hildan at yung lalaki na parang mas matanda nga sa kanya sa komunidad nila doon sa isla. At tumanguyon ng bahagya kay Hildan
na parang pagpapahiwatig nito ng otoridad na magsalita si Hildan. At dito nga ay nagsimulang isiniwalat ni Hildan ang lahat sa kapatid nito. Alam mo Salim, kahit na kinakain na tayo ng modernong panahon, ay may mga bagay pa rin na hindi natin lubos na naiintindihan. O may mga hiwagang nagtatago pa rin sa kadiliman. Pero hayaan mo, at sasagutin ko lahat ang naglalarong katanungan sa iyong isipan. Paunang mga wika ni Hildan. Seryosong nakatingin naman noon si Salim sa kuya nito, pati ang pinsan niyang si Puryo, na handang-handang pakinggan ang mga sasabihin ni Hildan. At lahat ng mga kasama nila doon sa kumpulan sa palibot ng siga na kahoy ay tahimik din lang, na parang makikinig sa mga sasabihin ni Hildan. Kaya naman, nag-umpisa si Hildan sa ganito. Yung mga nakaharap nyo kanina sa dagat, Salim, Puryo, ay mga uri ng aswang na lipad. At galing ang mga yon sa malaking barkong inyong nakita. At ang barko na yon ang siyang dahilan sa mga nawawalang tao sa ating bayan o sa ibang mangingisda o mambabasnig. Tinatawag ang barko na to na Nuestra Señora. Nuestra Señora? Patanong na salita ni Salim na parang nahiwagaan sa ngalan ng barko na narinig niya. Tumugon naman si Hildan ng, Oo, Nuestra Señora o Nuestra Señora Perdida. Kung mapapansin mo ang salitang ito ay parang Espanyol. Yun ay sa kadahilan ng barko ito ng mga dayuhan na dumaong dito noong mga sinaunang panahon pa sa pagtuklas ng mga dayuhan sa bansang Pilipinas. At ayon sa alam lang namin na impormasyon, ay nakapangalan at pagmamay-ari ito ng isang asawa ng hari na mula sa isang monarkiyang bansa. Kaya nga't Señora Perdida ang ngalan nito, dahil yun ang ngalan ng asawa ng hari. Anila, sa pagdaong ng barkong yon dito sa bansa, noong mga panahong gubat-gubat pa ang mga baryo natin at konti pa lang ang populasyon ng tao. Gabi ang pagdaong ng mga dayuhan, pero bago pa man nakababa ang kapitan at ang lahat ng tripulante ng barko, ay inatake sila ng mga kakaibang nilalang o kung tawagin natin ay mga aswang. Nang gabing yun ay namatay lahat ang tripulante ng barkong Nuestra Señora Perdida, at ang barkong yun ay matagal na natili sa pangpang ng mga ilang taon. Hanggang sa isang araw ay may dumating muli na banyaga, at yun ay ang padala mismo ng monarkiyang bansa upang hanapin ang barkong Señora Perdida. Ngunit ang ipinadala ng mga dayuhan na isa sa mga tripulante nito ng barko na nakahanap sa Señora Perdida ay isang mabagsik na manggagaway o mangkukulam na nasa mataas na uri ng karunungan ng pagiging salamangkero. At dahil dito ay nalaman nila na mga aswang nga ang sumalakay sa barkong Señora Perdida. Doon ay tinugis ng mga dayuhan ng mga aswang mula sa pangpang sa malapit na kagubatan sa tulong ng isang banyagang manggagaway. At dito ay nasukol nila ang karamihan sa mga aswang. Dahil sa lakas naman ng banyagang manggagaway ay wala nang nagawa ang mga aswang sa mga dala nitong pangontras sa kanila. At sa uli ay tinipon ng manggagaway na yun ang mga aswang at pinasakay sa barkong Perdida. At doon ay ginawan niya ang mga aswang ng sumpa. At ang mga nakasaad sumpa na yun, walang humpay na mabubuhay ang mga aswang na ito kasama ang barko sa karagatan.
At bilang paghihiganti sa ginawa ng mga aswang sa dating tripulante ng barko na kadilangang pinatay, ay habang buhay din na pagbabayaran ng mga ito ang kanilang inutang na buhay sa paraan ng pagkuha ng mga tao sa bayang dinaungan ng Senyora Perdida. At yun ay hindi para patayin, kundi para gawin ding aswang ang kanilang makukuhang ordinaryong nilalang, sapagkat yun ang sumpa ng manggagaway na banyaga. Kumbaga, bayad utang ang mga taong nawawala. Pero ang masaklap noon ay nagiging aswang ang mga ito pag nakasampa na sa barkong Senyora Perdida. Pero kuya, kung ganyan yung kwento ng barko, ano naman ang koneksyon nito? Bakit di ka na bumalik sa ating lugar? Buhay ka naman Naguguluhang tanong ni Salim. Ay, hindi na ako pwedeng bumalik doon sa ating lugar, Salim, kapatid ko. Dahil isa na ako sa nakatungtong sa barkong Senyora Perdida. Napangano ng dalawa sa malungkot na tono ni Hildan na tugon kay Salim. Dahil kung pagbabasihan mo ang impormasyon na sinabi ni Hildan, kung nakikinig ka nga ng maigi. Ang ibig mong sabihin, kuya, isa ka ng... Oo, Salim. Isa na akong aswang. Tuloy na salita ni Hildan sa tanong ng kanyang nakababatang kapatid. Kaming lahat, kaming nandirito sa isla na to, ay hindi na kami pwedeng bumalik doon dahil ayaw na namin makapanakit pa ng ibang tao na normal, lalong-lalo na sa mga mahal namin sa buhay. Pero, kuya, kung ganon, parang ang babaw naman ng dahilan. Tignan mo nga kung talagang nananakit kayo ng mga tao. Nandito naman kami na Puryo ngayon, no? Hindi nyo naman kami sinasaktan, no? Maluhaluhang pagtatanong ni Salim. Salim, hindi mo alam kung gaano kami hirap na hirap sa pagmanipula sa aming mga sarili. Mula nung kasama ko kayong dumaong dito, kami ng mga kasama ko, naaamoy namin ang dugo sa inyong katawan. Sa hindi masasaklaw ng inyong kaisipan na sobrang hayok na kami, na kayo ay paslangin at inumin ang inyong dugo. Pero nagagawa lang namin ang pagmanipula na ito sa aming mga sarili dahil sa pilit namin itong pinanlalabanan ng maigi. Isa pa, alam ng mga kasama ko dito na kapatid kita at kamag-anak naman natin si Puryo. Pero kung ibang tao lang siguro dito ang naligaw, ay baka kanina pa namin siya napatay. Nahaluan noon ng takot si Salim dahil sa mga sinabi ng kanyang kuya na sa pagkakakita niya sa mata nito ay seryoso at nag-iiba pa ang kulay ng mga mata nito. Pero ipinagpilitan pa ni Salim ang rason nito sa kanyang kuya dahil nga sa gusto niya itong umuwi sa kanila. Umuwi ka na, kuya. Kahit na isama mo ng pamilya mo, pati yung anak mo. Pilit ni Salim na napatayo pa sa pagsasalita nito. Huwag ka nang makulit, Salim. Hindi nga po pwede. Sa komentong yon ng kuya niya. Hindi! Ang sabihin mo, duwag ka lang na kuya ko. Duwag ka! Duwag ka na harapin ang responsibilidad mo sa amin, na pamilya mo! Sa panalita ni Salim ng ganon, ay umiiyak na ito sa kalungkutan. Dahil oongat nakita niya ang kanyang kuya. Ngunit wala namang pag-asa na makasama niya ito sa pag-uwi. Tama na Salim. Salita naman ni Hildan na parang pinipigilan ang katawan nito. Pero panay pa rin noon ang pagsasalita ni Salim nang biglang pagpuyos na ng galit noon ni Hildan at bigla na lamang niyang nasakal noon ang kanyang kapatid.
at itinaob sa lupa. Tapos ay umaangil na ito at unti-unti nang nag-iiba ang itsura nito habang sakal si Salim. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Salim ang pagtubo ng matatalas na ngipin ng kanyang kuya habang nanggigigil ito na nakasakal sa kanya. Halos mawalan na noon si Salim ng hangin sa pagkakasakal ng kuya niya. Ngunit, "Hildan! Tama na! Kapil mo yan!" Uwi ka nung isang lalaki. Sabay biglang sipa kay Hildan. Nanalsik si Hildan sa pagkakasipa sa kanya nung isang kasama niya. Pagbangon naman noon ni Salim na paghinga sa pag-alalay ng asawa ng kuya niya. Parang wala lang naman noon kay Hildan ang pagkakasipa sa kanya. At tumayo din ito kaagad kung saan siya tumilapon at tumalikod mula sa kumpulan ng mga kasama niya. Tinalikuran niya si Salim at Puryo at doon ay naglakad na papalayo. "Duwag ka! Duwag ka! Duwag ka, kuya! Iniwan mo kami! Iniwan mo kami! Lahat kami! Si nanay, si tatay, pati si Elma! Iniwan mo ang responsibilidad sa akin! Hindi mo alam na matagal nang nakaratay sa banig si tatay!" Panandali ang napatigil noon si Hildan sa narinig niyang nakaratay na nga ang kanilang ama. At nagpatuloy naman sa panibugho ng kanyang damdamin sa pagsasalita si Salim habang umiiyak. Sa akin mo lahat iniatang. Lahat ng responsibilidad mo bilang panganay namin. Wala kang silbing kuya! Sigaw ni Salim sa pagbuga ng kanyang mga nararamdaman na matagal niya nang kinimkim sa mahabang panahon, at patuloy pa rin ito sa pag-iyak. Tumuloy na lang naman noon sa paglalakad si Hildan at hindi na lumingon pa. Pero sa mga oras na yon ay umiiyak na rin siya, at di lamang niya yun ipinahalata sa kapatid niya. Masakit man sa damdamin ni Hilda ng mga mabibigat na binitawang salita ng kanyang nakababatang kapatid, ay tinanggap niya na lamang ito, sapagkat alam niya na marami na rin siyang pagkukulang talaga sa mahabang panahon na pagkawala niya. Naiintindihan niya ang kanyang kapatid. At kung nasaktan naman niya si Salim kanina, ay panibugho din lang yun ng pagiging aswang niya. Kay Salim naman at Puryo, nang gabing iyon ay sinabihan na lamang sila ni Bliselda na mamahinga sa kuweba nila at hayaan na muna si Hildan sa labas. At babalik din naman yun. Magpapalipas lang siya ng kanya ring mga nararamdaman sa kagubatan ng islang ito. Samantalang sa paghiga ni Salim naman, malungkot pa rin itong nag-iisip. Dahil sa muling pagkikita nila ng kanyang kuya Hildan, ay ganun pa ang nangyari. Nag-away sila. Pero habang naiisip ni Salim na nakasama na niya ang kanyang kuya sa islang ito, ay gumagaan naman ang loob nito. Hanggang sa di na nila namalayan ni Puryo na nakatulog na sila. Dahil na rin siguro sa pagod at puyat. At lumipas nga ang dilim sa isla na to. Nang magising si Salim, wala naman na sa tabi niya si Puryo. Kaya naman minabuti nitong lumabas na sa yungib, kasi ay wala naman ng tao sa loob. Paglabas ni Salim sa yungib, nakita niya ang ilan sa mga tao sa loob ng maliit na komunidad na yon. Naabala na ang mga ito sa kani-kanilang mga gawain sa pang-araw-araw din. May nakita si Salim na nagsisibak ng kahoy, at ang iba naman ay parang may kinakatay na huling hayop sa kagubatan.
At nung lumingon-lingon pa si Salim sa kapaligiran, ay nakita niya si Puryo na nakaupo sa isang tumbang malaking kahoy at kasama nito ang kuya niya na parang nag-uusap sila ng mga sandaling yon. Oh! Salim! Kuya Salim! Halika! Halika dito! Tawag din ni Puryo sa kanya. Kahit na parang naiilang pa noon si Salim dahil nga sa nangyari kagabi sa kanilang magkapatid, ay lumapit na rin lang ito sa pagkaway na pagtawag sa kanya ni Puryo. At nang makalapit na siya, hindi pa ito makapagsalita na parang nahihiya. Ngunit habang nakatayo pa siya na nakayuko, biglang lumapit naman ang Kuya Hildan niya sa kanya at wala nang sali-salita pa. Biglang yinakap ni Hildan si Salim at sinabing, "Patawarin mo ako sa nagawa ko, kapatid ko. Pasensya ka na kagabi." Wika ni Hildan habang nakayakap sa kapatid nito. Doon ay napahigpit na naman ng pagluha si Salim. Tana, Lim. Pagpapatahan ng kuya nito sa kanya sa pagbitaw nito ng pagkakayakap. Pinunas naman noon ni Salim ang kanyang mga luha. Kasabay ng, "Halika, maupo ka na." Aya pa ni Hildan. Naupo noon si Salim sa tabi ng kuya niya kasama si Puryo. Nang eto namang si Puryo ay nilapitan ng anak ni Hildan na nangungulit na maglaro. Tito, maglaro tayo? Aya ng bata. "Pares, huwag mong kulitin ang tito mo." Awat naman ni Hildan. Hindi. Insan, akong bahala. Sige. Halika. Laro tayo. Tugon naman ni Puryo sa bata. Tapos ay hinawakan ang kamay ng bata at lumayo sila ng konti kay Hildan at Salim. Para bang nakakaintindi naman si Puryo. Dahil gusto niyang makapag-usap ang magkapatid ng masinsinan sa mga problema nila. Kaya ginawa na lang niya siguro na palusot ang pakikipaglaro niya sa bata. Kuya, Di ba sabi mo sa akin nung kasama pa kita sa laot? Nung tinuturuan mo pa lang ako na mangbasnig? Sabi mo lahat ng bagay ay may solusyon, hindi ba? Puwera na lang pag patay na. Tanong ni Salim na pagbubukas niya ng usapan. Oo. Naalala mo pa pala yon. Nakakasabik ngang isipin eh. Tugon ni Hildan. Oo nga eh. Pero parang di na mauulit yon. Dahil nga sa sinumpang barko na yon. Naging aswang ka. Pasensya ka na rin sa mga nasabi ko sa'yo kagabi. Dala lang yun siguro ng pagod at kaguluhan ng isip ko. Alam ko naman na hindi mo ginustong maging aswang. Wala yun. Kalimutan mo na yun. Tugon naman ni Hildan ulit. Pero kuya, kaya ko natanong sa'yo yung turo mo sa akin dati. Kung lahat ng bagay may solusyon, puwera nga ang patay. Ibig sabihin, meron ding solusyon para makabalik kayo sa pagiging normal na tao, hindi ba? Tanong ng seryoso ni Salim. Ilang segundong hindi nakasagot noon si Hildan na parang napaisip din ito sa tanong ni Salim. Sa kubyerta ng kapitan. Anong ibig mong sabihin, kuya? Tanong ni Salim sa sinabi ng kanyang kuya na kubyerta. Ayon sa mga nakasaksi na at sumubok na makipagbunuan sa mga aswang sa barko upang makabalik lamang sa pagiging normal. Ang kubyerta ay katawagan noon sa silid ng kapitan ng isang barko. Ayon kasi sa kanila na doon itinago ng manggagaway ang isang hiyas na siyang nagpapanatili ng sumpa ng barko at ng mga aswang. At ang tanging gagawin mo para maputol ang sumpa ay kailangan mo lang nabasagin ang hiyas na yon
upang mawala ang sumpa. Ha? Ganun pala eh. Napatayo nun si Salim dahil sa narinig niyang pag-asa o tinatawag nga niyang solusyon sa nangyari sa kuya niya. Meron pala. Bakit di niyo yun gawin, kuya? Ang dami niyo naman dito. Dagdag pa na komento nito. Ay, napahinga naman noon ng malalim si Hildan na parang nalulungkot na natutuwa sa paghahanap ng solusyon ng kanyang kapatid para sa kanya. Pero hindi namin kayang basagin ang hiyas, Lim, dahil sa mga aswang na nga kami. Ha? Sino dapat ang bumasag ng hiyas? Isang mortal na normal na tao ang kaya lang na bumasag ng hiyas. Natigilan noon ng saglitan si Salim sa sinabing yun ng kuya niya at bigla nitong sabi ng, "Di, ako kuya, ako ang aakyat sa barko at babasag ng sumpang hiyas na yon." Wika ni Salim ng matapang. Napangiti lang naman noon ang kuya niya na napangiwi. Imposible yon, Salim. Dahil bago mo maabot ang kubyerta o ang silid ng kapitan, ay nakagat ka na ng mga aswang na mga nagbabantay dito sa barko. At sa pagkakataong yon, ay magiging aswang ka na rin. Kaya't sa mga oras na yun ay wala ka na rin kakayahan na basagin pa ang hiyas. Pero wala bang paraan sa bagay na yon na mapanatili akong tao hanggang sa mapasok ko ang kubyerta ng kapitan? Determinadong komento ni Salim sa kanyang kuya. At nakita yun ng kuya niya. Ang apoy ng pagnanasa sa kanyang mga mata na nagnanais na palayain siya sa sumpa nito. Siyempre, may solusyon, kapatid ko. Pero ayaw kong isugal ang buhay mo para lang sa sumpa na ito sa amin. Hindi. Magkasama tayo, di ba, kuya? May tiwala ko sa'yo. Kung masasamahan mo ako sa barko at kung mabibigyan nyo lang ako ng daan o oras, gagawin ko ang lahat para mabasag ang hiyas. Wikang pilit pa rin ni Salim. Doon ay napatayo naman na si Hildan dahil parang nakaramdam siya ng pag-asa sa mga kataga ng kanyang nakababatang kapatid na punong-puno ng determinasyon. At nagsalita siya ng, "Tara na, puntahan natin si Pinunong Amaro." Amaro? Tanong pa ni Salim. Oo, para pag-usapan ang solusyon na sinasabi mo. Ihanda mo ang iyong sarili dahil makikipagdigma tayo sa barkong Senyora Perdida. Wika ni Hildan, sabay lakad nito at sunod naman ni Salim na may ngiti pa sa kanyang muka sa narinig niya sa kanyang kuya. At nang nakarating na sila sa kuweba ni Amaro, ay tinipon naman nito ang lahat ng kalalakihan sa kanilang komunidad sa isla na puro nga mga aswang. At sa huli, sa mahabang pag-uusap nila ng maghapon, ay napagkasunduan ng lahat na susubukan nilang patirin ang sumpa ng barkong Nuestra Señora Perdida. Sa makatuwid ay mukhang hindi pa uuwi si Salim at Puryo mula sa isla na to, sapagkat silang dalawa ang magiging susi sa pagbasag ng hiyas. Nang sumapit na ang gabi, tahimik naman ang baryo sa isla. Hindi man halata ay natutuwa pa nga nun si Hildan, kasi nga ay makakasama pa niya ng matagal ang nakababata nitong kapatid. Pero sa paglalim ng gabi sa karagatan, bigla namang
mga sunod-sunod na alulong ng mga aswang sa isla na parang nabulabog ang buong kagubatan. Ano nangyari? Tanong ni Amaro sa halos sabay nilang paglabas sa kani-kanilang kuweba ni Hildan. Ang barko ay dumaong! Ang perdida ay nandyan! Sigaw ng isa ring lalaki sa baryo. Hildan, magmadali ka. Mukhang siniswerte tayo. Paghandain mo ang kapatid mo at ang pinsan mo. Aatakihin na natin ang perdida ngayong gabi. Wika ni Amaro kay Hildan. Alright, yun mga kabagis ko, ang ganda! Woo! Grabe! Napaiyak pa ako sa bandang pahuling talata ng part na to. Speaking of part, obvious naman na may kasunod pa to mga kabagis ko. Alam na dis syempre. Kanina pang umaga dapat to eh. Kaso may inayos pa ako. Kaya ngayon lang na-upload mga kabagis ko. Pero eto naman na, yung Nuestra Señora Perdida. Ang lupit nun. At dahil dito ay mag-shoutout na tayo mga kabagis ko. Matagal na atang hindi nakakabati eh. Shoutout po kay Bulag na Anghel. Shoutout po kay Romel Manawis. Shoutout din po kay Rinaldo Masyon from Ormoc City. Shoutout din po kay Romel Liberato. Shoutout po kay Jay Somojo. Shoutout po kay Ram Muhal. Shoutout sa'yo Jackie Sandoy. Shoutout din sa'yo Renato Malata. Shoutout kay Jeric Mamawag o Mamuwag. Yon. Shoutout din po kay Sam Escobar. Shoutout po kay Janet Bisnar o JB ng Kuwait. Shoutout din po kay Elizabeth Takida or Takida. Shoutout din po kay Buboy Cervantes. Shoutout po kay Tita Sarino. Shoutout po kay Merlin Gallego. At shoutout din kay Miharis Jomar. At sa Suresca Builders na lagi daw nakikinig sa atin. Salamat. So yun muna mga kabagis ko ha. Paano ang linya? Salamat sa suportang tunay.